Masbate Community Development Broadcasting Network is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that would keep the people of Masbate will inform about the latest happening in the world. MCDBN. Ang MCDBN ay binubuo ng mga batikang mamamahayag mula sa Masbate Trimedia Club upang maghatid ng mga sariwang opinyon at balita sa loob at labas ng bansa. MCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, naabutin ang mga Masbateñong naninirahan saan mang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. MCDBN, katuwang at kayakap ng mga Masbateño sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangapi at mapang-abuso sa kapangyarihan. NCDBN, matutunghayan live sa www.livestream.com/NCDB Network sa ilalim ng pamumuno ng Executive Director Dalo Angkahas Rioli City. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/NCDB Network. Trayo de alas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/NCDB Network. Trayo de alas. Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na naman po tayo sa programang Trayo de Alas. Ngayong gabi, makakasama po natin si Puente de Guerra, Panyero, Jess Igang Pareon, at si DJ Red. Yan. Okay po, magandang gabi po sa inyo lahat na yung dalawa. Tasyo tayo. Ayan, at live na naman po tayo ngayong gabi dito po sa programang Trayo de Alas. Makakasama po ninyo sa mga maiinit na issue at mga balita dito po sa buong lalawigan ng Masbate. Sa lahat po ng nanonood, nakikinig na mga televiewers natin, magandang gabi po. At marami po tayong pag-uusapan, no? Panyero Igan at saka Panyera Red. Yes, opo. Panyero Ben. At siyempre naman po, abangan nyo po kami. Live po kami ngayon via livestream sa www.livestream.com/MCDB Network. At maaari nyo po kaming tawagan sa aming pong landline. Opo. Ang landline number po namin is 056. Area code po yan. 3333 0517. Ayan. At siyempre pong globe number is 099-68 and then 150976. Ayan. At mamaya po, ihatid ng ating kasamang si Red ang mainit na issue ngayon at mga balita. Panyero? Dito po, na naganap kaninang umaga sa bayan ng Baleno, dito po sa lalawigan ng Masbate. Siyempre po, mamaya po tabangan, sabi nga ni Panyero Ruben, yung pong gaganapan naman, kaugnay naman sa ambos, diyan po sa Bayan ng Balot, kahit maaari ho kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel via MCDBN Masbate at siyempre sa Facebook po namin na Facebook page at maaari nyo po kami search sa aming MCDBN Masbate. Opo. So, mamaya po sa aming pagbabalik, ihatid po sa inyo ng ating kasama si Panyera Red ang mainit na balita. Galing naman po sa mismong pinangyarihan ng ambush kaninang umaga dito po sa lalawigan ng Masbate.
sa amin pong pagbabalik. Siyempre po, bago po tayo magbabalik, ay kailangan po muna natin batiin niya po mga kaibigan natin. Diyan naman po sa Facebook Live at sa Facebook lahat po ng Facebook World. At siyempre sa aming mga ka-Skype and ka-Viber ay aming pong binabati. Yan pong isa po namin kaibigan. Diyan naman po sa Switzerland. Len, maaari mo batiin? Hi, my name is Lani Graft Kabug from Masbate also. I've been watching MCDBN in YouTube. This is cool. Nakakatuwa. I am living in Switzerland. It's nice to have an update from Masbate through your program. God bless you all po. Maraming salamat. At siyempre maraming salamat naman dyan naman sa kaibigan natin Ruas Ruas dyan po sa Capiz at kay Alvider Lobrico Artos. Siya po ay midwife. Ang sabi niya po, siya po sa umaga ay maid at sa gabi naman po ay wife. Ayan. Tama yun, Panyero. Alvider Oo. Mukhang... Siyempre, nanonood po ngayon sa ating live si Ma'am Bel Gomez at saka si Madam Jenny Green Smith Sander. Oh, ayan. Mukhang kamag-anak ko pa yata yung yung taga Switzerland Panyero. Siyempre, oo. Kabug. Siyempre kayo Kabug. Kami Hello, din Miss po, ang Lani. kamag-anak namin ay Paniki. At, ika nga Panyerong Jess. Ika nga, alangan naman daw na yung kabog. maraming kabog po sa Paniki ba? Oo. Paniki, sa bayan ng Aroroy. At siyempre sa kay hello po kay Mardy Recto Alita at kay Madam Lloyda Virano na siya pong naging bisita natin nung nakarang araw at natin po siyang nakausap kaugnay po sa ikangay kwentong kwentong OFW. Yes. Ayan. Sabi nga po, magbabalik po ang programang Trayo Di alas. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo di alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo di alas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo di alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo di alas. Ayan, at sa ating pong pagbabalik, ihati po ni Panyera Red ang balita mula sa bayan ng Baleno. Pasok ka, Panyera Red!
Galing sa Baleno, Masbate, preskong balita po, isang pulis ang nasawi habang dalawa pang kasamahan nito ang sugatan matapos ang pananambang sa kanila ng pinaniniwala ang mga miyembro ng rebelding New People's Army gamit ang Improvised Explosive Device o IED sa pagpapasabog sa patrol car ng PNP sa sitio Tanag, Barangay Gangaw ng bayayang ito dakong alas 5:30 linggo ng umaga kanina lamang po. Sa report ng Baleno Municipal Police Station na nagkuha ng media, kinilala ang napatay na pulis na si PO2 Jack Brondial, tubong San Fernando, Masbate, na nagtamo ng tama sa ulo, habang kinilala naman ang dalawang nasugatan na si PO1 Rex Valdemoro at PO1 Warren Amistoso na kaagad din nila sa Masbate Provincial Hospital para malapatan ng lunas. Batay sa investigasyon ng pulisya, bandang alas 4:30 ng umaga ay inireport ng isang kagawad ng barangay Gangaw sa kanilang istasyon na may bangkay ng lalaki na nakita sa National Highway, kaya't agad pinuntahan ng mga pulis ang lugar para mag-imbestiga. Pagdating sa lugar ay kaagad nilang iprenoseso ang nasabing bangkay na kinilalang si Quirino Maglente na nagtamo ng 7 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan na siyang naging sanhi ng pagkamatay nito. Ayon sa panayam kay Kagawad Alan Manlapas, dakong alas 4 pa ng umaga ay nandoon na sa highway ang bangkay ni Maglente na pinaniniwala ang pinaslang ito ng ilang armadong kalalakihan noong gabi ng Hunyo 4, 2016. Inihayag pa ni Manlapas na habang pabalik umano ang patrol car ng pulisya sa kanilang istasyon, dakong alas 5:40 ng umaga, ilang metro lamang ang layo mula sa kinalalagyan ng bangkay, ay sumabog ang isang landmine o Improvised Explosive Device, IED, na tumama sa sasakyan na naging sani ng pagkabangga nito sa pader ng isang bahay at pagkakatama ng sharp nails sa ulo ni Brondial na sanhi ng agarang pagkamatay nito. Isang sibilyan naman ang nadamay sa naturang ambush kung saan tinamaan sa kanilang binti ang biktimang si Rachel Rapsing, 16 anyos, na dinala sa ospital. Samantala, nakapagmaniobra ang tropa ng pulisya at nakipagbakbakan sa mga rebelde na tinatayang umabot ng 10 minuto. Ayon pa sa report, nakalapit di umano sa ambush site ang mga rebelde at nakuha ang isang M16 Armalite ng PNP. Kaagad namang rumisponde ang Baleno PNP sa crime scene upang sumaklulo sa kanilang mga kasamahan na nasagatan sa insidente. Kasabay nito ay dinala ng mga pulisyang nasirang patrol car sa kanilang istasyon. Tumakas naman ng mga rebelde sa bulubunduking bahagi sa bayan ng Aroroy. Sa panayam kay Police Inspector Engelbert Toraldo, Chief of Police ng Baleno, nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan ang hot pursuit operation ng Philippine Army at PNP sa rebuilding grupo. Kanina lamang po yun ang balita. Preskong balita. Galing po sa Baleno, Masbate. Hatid po sa inyo yan ng MCDBN. Ayan, tinatid po ng ating panyerang si Red ang preskong balita mula sa bayan ng Baleno kaninang umaga lamang na nangyaring insidente ng pang-ambush sa ilang kagawad ng pulisya, no, Panyero Jess. Opo, at siyempre, kanina po ay nasyak po ang ikangay umaga, yung pong dahil nga po sa pangyayari, dyan naman po sa bayan ng Balino. At siyempre, ito po ay kinasabi nga ni PO2 Jack Brondial at pagkasugat naman ng dalawang pang pulis na sina P1 Warren Amistoso at saka si P1 Rex Valdemoro at sa kasalukuyan nasa Provincial Hospital sila at nilapatan ng lunas at maging ang nadamay na sibilyan na babae na si Rachel Rapsing. So yan po ang naging ikaway nakuha na mga datos ng MCDBN nung tayo pumunta sa lugar na pinangyaring sa crime scene. At kanina ay marami na po ang nagbigay ng condolences, no, sa pamilya naman nasawing pulis. At ito po ay sina Arlene Tambagotalyon Jones at maging si Filipina Police Jr. at maging si Joselito Amorduano
at maging si Fernando Ortigo Gordo Manalo at Malo Bersuila Rapal at ang narito po ngayon sa Facebook ay si Heaven at maging si Romel Ataat at si Dan Manggubat, Mariby Crimo Gerardo Presado, Eduardo Ian Villamor Espinosa, Janice Quillo Alcantara, nagpatig ng nilang condolences, maging si Melods Altarios, Narisa Mahinay, at itong aba po ninyong likod si Parion ngayon, at si kasamang Joselito Cortez, at maging ang ilan pang mga kaibigan ng namayapa ay bigay na rin ng kanilang mga condolences, at si Artos Tamagutalyon, maging si Mark Ian Guardini, si kumpare, isa ring pulis, at si Marizer Sarmiento Cabug, at maging si Raquel Garcia Gacuskuzim, at ang PCR-PNP Masbate ay nagpadala na rin ng kalang deepest sympathy and condolences sa pamilya. At maging si Lavilla Ramos ay nagbigay na rin ng kanyang pong condolences. At si Ralph Daico. Yan po, sa mga wing. Ang nagatid ng ikangay sympathiya sa pamilya na naiwan ni Pio Jack Brunjal. Ayan. At pag-usapan natin, Panyero Jess at saka Panyera Red. Kung ano nga ba ang naging implikasyon nito sa pamunuan ng Philippine National Police ngayong may nangyari na namang pangambus sa kanilang hanay. So, matapos po ang eleksyon ay ngayon lang naman nagkaroon ng ikangay tunggalian ng magkabila ang panig sa panig ng gobyerno at sa panig naman ng mga rebelde. Sa kasalukuyan ay wala pa tayong nakukuhang pahayag mula naman sa kalaban ng pamahalaan. Yun ang hinihintay natin, Panyero Jess at saka Panyera Red. Ay ikangay nanggaling sa kanila o sila nga ang may gawa ng nasabing pang-aambus sa tropa naman ng pamahalaan. At mamaya malalaman po natin ang istorya naman at kagagaling na po natin doon, makakalipas lamang ang ilang oras at si kasamang Ruben, si kasamang Ilyar at siyempre si kasamang Red at si kasamang Jetro ay naroon po sa crime scene at tinignan ang kalagayan at kung ano nga ba ang totoong nangyari. At makakasama din po natin mamaya si Kagawad Alan Manlapas, ang sa po man nagbigay ng ikangay kulay ng naturang istorya o yung buong pangyayari o ng datos na ikangay na ibahagi naman niya at ating pong naidokumento. Mamaya po yan, aabangan po ng ating mga kababayan. Ayan. So, abangan po ninyo ang aming nakuhang payag mula naman sa ilang barangay kagawad ng Barangay Gangaw sa bayan ng Balino, Panyero Jess at saka Panyera Red. Yun ang actual interview natin doon sa mga kinaukulan kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa naturang pang-abus. At syempre yan po mga kaibigan ng mga kapulisan dyan sa PNP Balino o sa PS Balino ay sa ngayon yan po malalaman po ninyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tayo po ay nakikita at ikangay naririnig at nakikita. So, malalaman po nila kung ano po ang tunay na nangyari. At siyempre, ating pong hihikayatin at ating pong ikangay titingnan kung ating pong makakapanayam mamaya ang hipi ng Balino Municipal Police Station. At saka po siguro para marama din natin kung ano po yung dahilan kung bakit pinasnang yung isang bago pa nag-rescue yung PNP doon. Yes po, at yun po ang mamaya ang alamin natin at batay po sa nakuha nating datos, at mamaya yung kompletong datos, yung video footages natin at saka yung actual interview doon sa lugar ng pinangyarihan na kung saan at andun po ang buong staff ng MCDBN. At yun po, at naganap na po ang pangyayari, ganap na alas 4 ng madaling araw na kung saan ay may nakahandusay na isang tao na hindi nila malaman kung ito nga ay patay na o buhay pa. At nadaanan lamang ito yung tinatawag nilang magsasaod o yung pupunta doon sa Panyero Jess, yung pupunta sa Tiangge. Sa market day. Ayan. Kaya't naulinagan nila nung mailawan
ay nakita yaong nakahandusay na katawan ng tao na hindi pa malaman tukoy kung ito nga ay patay. Kung kaya't naisumbong sa isang barangay official naman dyan sa barangay Gangao, sakop ng bayan ng Balino. At ito nga ay matapos mapag-alaman ng barangay Kagawad na meron niyang natukoy na ito ay wala ng buhay, ay kagad na nag-report ang naturang barangay official sa himpilan ng pulisya ng Balino, o kaya't nag-responde kagad ang himpilan ng MPS Balino sa pangunan naman ni Police Senior Inspector Angelberta Toraldo. Yun. At saka nandun din kanina Panyero Jess at Panyera Red. Nandun din sa area si Police Senior Superintendent Alexander Sampaga. Siya po ang PNP Provincial Director ng ating lalawigan. So, nakita din natin sa area kanina. Ng ating Provincial Director, yung kaagarang pag-responde naman matapos ang naturang incident ng pang-ambus diyan naman po sa Barangay Gangao. Opo. Saka kaninang umaga, Panyera Jess at saka Panyera Red, nakita natin na masigasig ang mga kagawad ng pulisya na tugisin ang mga involved, yung mga kasangkot doon sa naturang pangambus dyan sa bayan ng Baleno. Kung kaya't abangan po ninyo mamaya mga kaibigan, at siyempre naman ay patuloy kami mag-aatid sa inyo ng mga sariwang balita dito naman sa Masbate. At siyempre kasamang Ruben at Panyero Ruben, at siyempre magpapatuloy po tayo sa ating talakayan dito sa Trayo de Alas. Ayan, magbabalik po ang programang Trayo de Alas. Makalipas lamang po ang ilang commercial. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo de Alas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo de Alas. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea, a nice little note that closed with X's and O's, a sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine, you bring me the sun, to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea, a nice little note that closed with X's and O's, a sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine, you bring me the sun, bringing the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea, a nice little note that closed with X's and O's, a sweet little tease from you
bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo de Alas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo de Alas. Yes, balik po tayo sa programang Trayo de Alas. At wag ka muna mag-text dyan, Panyero Red. At maraming... Oo, at siyempre inaano niya kasi yung ano. Yung, Nire-review ko lang kasi yung niya news. sa Bahrain. ganun ba? Ganun talaga yun. Siyempre naman ay kailangan din po natin na muwa-muwa, chup-chup. Chup-chup. Siyempre yung mga chup-chup talaga. Siyempre talaga. Ano naman? Oo. Kumustahin din natin, Panyero Jess, ang mga kaibigan natin, mga taga-subaybay natin sa buong mundo. Lalo na yung nasa sa Facebook, sa YouTube. Ayan. Napakarami. May mga nagko-comment nga eh. Yung mga kaibigan mo. And again, thank you po pala and happy view and happy listening to Miss Lani Graft Kabug from Switzerland. Ayan, meron na pala tayong ano, no? Meron na pala tayong fans sa taga-subaybay sa Switzerland. And to Miss Christina Rupa of Saudi Arabia. Wow. Hello po sa iyo. Happy listening and happy viewing. Ano ba yan? Ba't sa inyo lang? Siyempre sa Kuwait, siyempre sa Kuwait, si Madam... Ayan. Diba? Yung kaibigan mo? Yung kaibigan natin. Nakalimutan. Yung kaibigan Bacolod. natin si Christine Joy Bacolod. Yun, Yung hello. pinakasama natin. Happy At syempre, viewing. yung mas malapit-lapit kay kasama Jetro, no? Yung kasama natin sa Lado Tikikal, yung naging guest natin dito sa Parion ngayon. Alam mo ba yun? Kung sino? Sino po yan? Oo, si Loida, Miss Alita. Serrano, Ang Lita? Ha? Hindi pala yun, ano? Jay? Yan. Anong apelyido nun? Bantillo. Bantilyo. Bantillo. Bantilyo. Bantillo. Bantilyo from Milagros. Malapit-lapit na kasi yun sa Baratillo kasi ngayon Uy, opo! Mag-fiesta na sa Masbate City. Ang problema dito kasi, on June 12 baka yung po. Baratillo magmahaltilyo So, kailangan panatilihin yung Baratilyo. Ayan po. Pag naturingan pa naman na Baratilyo. At kung hindi lang yan magiging mahaltilyo. Ako naman mga kaibigan na napakaganda po at ikangay pauna na po kayo nagsasabi na happy Fiesta, happy Pagdayaw Festival. Siyempre, ang ikangay atin naman pong ikakanatuwa at siyempre tayo po yung nasisiyan at dahil nga po ang Lapaya Bantigi Dance wala sa September pa yun, Panyero ay Jess. sa Ahonyo 12 sila po ay magpi-perform diyan naman po sa Quirino Grandstand sa Manila. Para sa Aliwan Festival. Kitang Gilas. Para sa Aliwan. Independence Day. Ay, upo kasi June 12 sa Independence Day. So, magiging malaya kami at hindi tayong po kami lahat. maglalaba. Oo nga. Pero bagong lahat, Panyero Jess. Bagong lahat, kumustahin po natin ang mga lahat ng mga barangay officials dito sa Masbate City at saka doon sa mga nanalong mga officials ng city government. Okay. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Apo. And hello po pala kay Barangay Captain Danilo Manlapas sa Barangay Kinamali. Ayan, kaibigan natin yan. Siyempre, pag may yun, fiesta, diba? kailangan invite natin. Opo. I will invite you all to eat my house, not including my family planning. I'm very expert in English. Diba? Natatawa yung mga kaibigan natin dyan sa abang. And bukas daw po, kuya, di ba? Sabi ni Mr. Ronnie Delanan, magsisimula na po ang Simbang gabi.
Sa Saudi. Sa Saudi. Yung Ano yun? Ramadan. 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 Okay lang yun. Okay lang yung Panyera Red. Kasama Saka naman Panyera Jess. Ano sa kanila, para bagang ano din. Kasama na po dyan. Okay lang yung Ramadan. Wag lang Kasama na po dyan ang mga Oo. Ramadan. wag lang Tamadan. Actually po, sa ating pong mga mga brothers, Muslim And sisters. brothers, Ayan. sisters. Oo. So, sa amin po ay ganun din po ang aming pagpaparating sa inyo ng yung kasiyahan. Kung kayo po ay nasisiyahan, kami din po ay nasisiyahan. At kami po ay anong tuwa't galak po namin na tayo po, even Kristiyano at Muslim, ay magkakaibigan. Dahil nga po, marami tayong kaibigan, di ba? Kasama dyan, dun sa Aroroy, yung Aroroy Muslim Brothers Association, kaibigan po namin at natin lahat. At marami po tayong mga kaibigan Muslim. Sa din po sa Iloilo, may kaibigan din yung bossing ko. Ay, yung kaibigan ng radio, ganon. Portable radio. Yung mga portable gadgets. At syempre po, yun po ang kaibigan ko, Muslim din. So kaya napakabait din po, parehas din po natin. Nakakagawa din tayo ng kasalanan Kristiyano. Hindi naman tayo lahat perfecto. Ganun din ang sila mga Muslim. Sila po ay kaibigan natin. Sila po ay sa pagsisimula ng history ng Pilipinas, sila po, tayong lahat ay Muslim at nadala yan nung yung Kristyanismo na dinalaman sa Limasaw. Okay. Yes, kasabang Panyero Jess. Oras po natin, ganap ng alas 7:43 ng gabi. At balikin natin yung issue dun sa dyan sa bayan ng Balen, no? Kung ano ba ang magiging implikasyon nito, Panyero Jess, magiging implikasyon nito sa pamunuan ni incoming President Rodrigo Duterte. Oo. At siyempre, sa ating si Kasamang Red, at sa Panyera, Oo. Panyera Red, ano naman po ang Oo. masasabi? Kunin natin anong opinion ni Panyera Red. Oo, dahil pinagmamalaki ni Juan, President-elect Duterte, na kung saan ang sabi niya ay nasa tabi ko ay mga generals at ang nasa Kaliwa. nasa kaliwa ko din Oo, makakaliwa din. ang miyembro ng New People's Army. New People's Army. Oo. Yun ang pinaglalaan niya, di ba? So, kung hindi tayo nagkakamali, sa mga pahayag niya, nung press con, na andun nung sa press con, na tinuturo niya yung, I don't know kung dating PE or yun ay pawang mga mga membro ng CPP. Ang mga makakasama din niya sa mga cabinet members. So, yun po. Magkakasama-sama sila. Hindi kaya mag-rumble yan ng Panyera Jess. Kung sabagay kasi kuya, parang discretion niya din yun based lang isang presidente kung sinong pipiliin niya na maging mga members ng cabinet members. Yes po, So, andyan po yan. Ang ano lang po dyan, iwasan yung nepotism. Magkakamag-anak. Kabarilan. Yun. System. Hanggang sa Kaibigan, kabarilan. Inability. Ang abot po nung tinatawag nating nepotism law. So, kung kaya't sabi nga niya, ipapatupad niya ang batas at syempre naman, ang medyo nakakatakot lang dito ay ang pag-utos niya na pagbarel dun sa mga yung mga pulisis kalawag saka mga drug lords daw. Ang inano ko po dito kasi pag sinabing drug lord o ang problema ito baka may kalaban yung mga otoridad tapos lalagyan ng kasi hindi niya nabanggit na kung ilalagay sa proseso. Kasi hindi binanggit dito kung dadaan sa due process bago naman i-execute. Bago i-execute. Tama yun. Tama yun, Panyero Jess. Bago i-firing squad o ano man ang mga kanyang pero hindi pa rin siya pwedeng masunod. Kasi una-una, we have a laws and then hindi pa naman nababago ang ating constitution. Dapat klaro. Dapat muna and then idaan sa due process. Hindi naman tayo kontra kasi sumuporta nga tayo. Ang totoo po nito, sumuporta din po ang Masbate Media sa doon sa mga adikain, ang mga adikain ni incoming President Duterte. Ni noon aspirant ay kasama po kami na kasama tayo doon sa naniniwala, Panyero Jess. Naniwala tayo sa kanyang kakayahan
na siya ay kaya niyang pamunuan ng Ang ating maayos bansa. ang ating bansa. Pero ang ngayon, bansang kuya, sa nakikita Pilipinas. niyo po, ano po ba ang masasabi Medyo niyo about sa mga binibitawan niya ding salita sa mga media? Medyo harsh words doon. Oo nga. Una-una kasi ang medyo nakakatakot doon, hindi tayo natatakot kasi hindi naman tayo Opo. hindi Apektado. naman tayo imbelto sa mga Oo. droga or gumagamit ng droga at hindi naman tayo imbelto sa ano mga tinatawag. Yun ang na sinasabi niya, media Kasi corruption the term daw eh. corruption is intended for the Public funds, officials, yung may pundo. yun, oo. Ang Eh, tayo wala naman tayo natin pundo dyan, eh. Yung may pundo, yun yung mga leader. Pero yung pong sa media ay wala. Pwede Oo. sabihin extortion. So yun ang pwede. Tayo naman Panyero Jess at sa Panyera Red, ano. Wala tayong pondo. Ang may pondo nando sa pier, Sa yung mga barko. barko. Yun ang may pondo. Di ba? So, yun po mga kaibigan. Tawa pa more, At, Kuya Jen agawin na Mag. natin ng konti yung kung ang usapin na ito ay napakamaselan. napakamaselan. Maselan. At sa inyo po, ipagpaumanhin niyo po President-elect Rodrigo Duterte. Kung kami din po ay sa puntong ito ay nagkaroon ng sa pagtingin namin ay nagkamali kami. Pauna na kami nagsasabi na ipagpaumanhin. Pero datapot hindi po dapat na madamay yung mga media na kasi sabi nila, kung hindi ka naman bakit ka masasaktan yung mga supporters. Ang totoo po nito kasi para itong sakit ng kalingkingan, sakit ng kalamnan, buong katawan. kasuan. Oh. So ibig sabihin po nito, damay po. Parang media generally is a media. Oh. Ang totoo po nito, ganito, malalaking network. Actually, nakikita ko po dito, mga kaibigan, sa aking pag-analisa, sa nakikita ko sa facial reaction ni President-elect Duterte, yung hinanakit niya noon nung election na ngayon lang inilabas. Inilabas niya dahil may mga certain networks na para bagang hindi Parang nila- bias. para bagang sa Parang tingin niya ay bias. bias. Pero ang ano naman diyan ay hindi naman pwedeng ikangay kaagad natin na sabihin kumbaga para bagang magkaroon kaagad tayo ng conclusion or sabihin natin na kaagad natin sila para bagang i-judge natin na yung network na yan ay pabor sa kabila. Ang network po kasi kumikita dun po sa advertisement. Oo Ang nga, problema, pag hindi ka pumasok ng advertisement po, hindi ka talaga makikita. Oo, syempre Ang naman. totoo po nito, kahit Syempre pag-interview, kahit saan pa, ako nga, sa pagkagaya ko, nag-stringer ako sa National, sinabi sa akin sa Bumbu Radio, i-interview ko, baka piling po ma-ambush interview si Duterte, si Grace po, or si Roan. Ay, hindi pwede kasi dapat daw, merong ako din dismayado eh. May ads din sa national. Dapat Nakakadismaya. banggitin, may bayad din po. Oo. Base sa sinabi sa akin ng aking pinaglilingkuran. So, ibig sabihin po, itong ngayon, itong kalagayan sa ngayon, ay hindi siguro masyado maintindihan ang larangan ng media ng ating pagpaumanhin din po ng mga hindi nakakaunawa na nagpadalos-dalos po ang ating President-elect na si Rodrigo Duterte dahil nga po sa karanasan niya sa kanilang lugar. Doon sa kanilang lugar. Sa kanilang lugar at namanapan niya yung mga nakikita niya mismo dun sa dati niya papa na gobernador. So nakita niya na may mga media na binibigyan, may mga ikangay tumatanggap, tapos tinitira naman sa kabila. Yun naman, ang problema doon, hindi po corruption. Ang tawag po doon is bribe and then extortion. Ini-extort yung tao, o pag hindi ka nagbigay, titirahin. Ang naman doon sa kabila, basta sabihin naman, tirahin mo yun. Iba-bribe mo yung sige, tirahin kita pag hindi ka nagbigay. So parang ganun po. Sa pagkakaintindi, pagkakaunawa po natin bilang isang journalist at broadcaster, na ganun po ang sitwasyon. Pero, so, nasasaktan lang siguro si President-elect Duterte sa kanyang karanasan sa lokalidad. At hindi siya nasanay pa na palawakin, na maging broad, maging ang pananaw ng ating doon sa mas mataas na level. Na mas mataas na level na antas ng pagtingin sa media. Kasi ang malalaking network ay hindi po yan basta-basta tatang kasi nagbabayad ngayon sa pasahod nga yan. Dati ang sweldo po ni J. Sonsa is 800,000 a month.
Sa pagkakalam ko dati sinabi sa atin nung nag-bisita nung nandito. Bisita Nung pumunta namin, dito si nung Jason nag-out kami doon sa Trimedia Club nung Vice President ako that time. So nag-out kami base sa sinabi ni Jason. Jason ay umaabot hanggang 800 to 900,000 ang kanilang monthly sa naturang networks. So hindi natin lang pangalanan yung mga networks na nababanggit. Matataas ang kanilang sahod. Hindi po kagaya ng nasa local level na mga media. Tayo non-profit tayo. Ang totoo po nito mga kaibigan, ang pagkakaalam nyo ay malalaki po ang sahod namin. Passion po ito. Wala ho kaming sahod. Willingness and eagerness to serve. Wala ho kaming nare-receiving sahod sa aming pinaglilingkuran. Bagkus datapwat, inaahon po namin at pilit namin pong buhayin yung institusyon ng media dito po sa aming lokalidad na amin pong may pagsisilbihan ng maayos sa abot po ng aming kakayahan at makakaya. Yun po ang aming pong mga pananaw at nawaw sana, sabi nga ni President-elect Duterte na magbabago ito sa July 1 dahil sa pag-upo niya ay may bagong Duterte na matutungan ang mga Pilipino. Sana nga po, pero tayo lang po ay nababahala doon po sa kaagad na pag-offer na baril mo, bayaran kita, ito ibibigay, kung hindi ako nagkamali doon sa bibigyan ng 3 million, 2 million. Ang problema nito, kung meron pong naghahabol ng pera sa kislap na kinang ng pera, tas kalaban ka ng kabilang kampo, tapos nga ituro ka na ikaw ang ikaw yung drug dealer. Parang tapos patay ka pa, may award pa yun, may medal pa na samantala. Sila yung mga kriminal at sakal, mga drug dealers. Alam mo, Panyero Jess, diba? parang pag-iinitan ka. Ang pinakamaganda po dito sa mga kinaukulan naman sa ating gobyerno ay tignang maigi natin na dapat mag-conduct din ng masusing investigasyon. Lalo pat sabi nga po ni President-elect Duterte noon, dito po sa Masbate, ang sinabi niya po ay aalisin niya, i-abolish niya po ang PDEA. Pero sa ngayon, may na-appoint na PDEA officer. So yun po, nagkakaroon na po ng konting pagbabago. Doon sa changes na sinasabi natin. Anyways, kuya. Nagkaroon ng, para bagang, ano ba to? Yung sinasabi, tama ba yung sinasabi? Tapos yung ginagawa is hindi. So Panyero Jess, parang lumalabas, Panyera Red, na parang lumalabas na hindi siya consistent doon sa sinasabi niya. So, diba? Hindi siya firm. And lang po, siguro, parang hindi din po natin muna siguro siya i-judge. Kasi sabi nga natin, sa isang araw maraming nangyayari. So marami pa talagang changes before pang June. Yun ang sinasabi. Sa ngayon, hindi tayo nag-judge. Ang inaano po natin, yung analysis regarding naman sa mga actuation. Binibitawan niyang salita. Mga sa ngayon, kagaya nung Sipol issue, yung so parang nagkakaroon ng catcalling. Diba? Yung catcalling. Nagkaroon po yun. Tapos, ang totoo nun, talagang nasa tao lang kung ano ang meaning nung pagsipol. Pagsipol niya. Hindi naman ibig sabihin na sinipulan ka. Ibig sabihin, sa amin bilang lalaki, ang ano po doon, ay naghanga. O humahanga. Pero pag binastos na, iba naman ang sipol ng medyo bastos. Depende yata yun sa depende yata yun sa interpretasyon. Pero pag sinabi mo, para baga, wow. Yun po ang ibig sabihin nun. Diyan magaling si Panyero Jess yung sa mga sumisipol-sipol na yan. Ganun pala yun. So doon nagkaroon ng isyong sipol at doon naman nagkaroon naman ng isyo, kaugnay naman po doon sa papatayin ang media sa Davao, yung killing of journalism in Davao, not only in Davao. Pag sinabi mo po kasi you kill journalism in Davao, that is only for Davao. But definitely, paano yung pangkalatan? Ipatuloy ito na magsisilbi sa kanilang network, sa kanilang institusyon na pinagsisilbihan. Dahil nga po, ang iba is may sahod. Talagang magpapatuloy yan. Ang problema dyan, yung mga nasa ibaba, pero ang institusyon, hindi mo pwedeng suhulan yan. Magpapa-ads ka dyan. Siyempre naman. Advertisement na sinasabi mong, tawag na ito, yung bias, dahil sa tingin nakakalusot yung mga hindi dapat pinalusot na mga advertisement, problema yan ng MTRCB dapat salain, di ba? So sa pagsasala na ganon,
ay dapat namang tignan maigi, yaon ding dapat may penalty. Imposition of penalty para naman sa tuluyan naman na magkaroon ng maresolba na hindi naman makita na ang institusyon na yon ay bias. Actually, hindi walang perfectong... Pero Panyero Jess, saka Panyero rin, sa ngayon, wait and see tayo. Kung anong mangyayari, comes July 1. At syempre, susuportahan natin. After na mag-assume ng presidency si President-elect Duterte. At syempre naman, Panyero Ben, at kailangan din po sa ating manawagan tayo sa ating kapwa Pilipino na suportahan po natin ang administrasyong Duterte. At simula sa pag-upo niya sa Hulyo 1 ay suportahan po natin hanggang sa magtapos ang kanya pong termino sa 2022. 2022. So ganun pa po mga kaibigan ay dapat po nating tignan kung meron nga pong nalabag si President-elect Duterte na gano'n, ay may proseso naman na dinadaan. At wag naman kaagad-agad po natin siyang husgahan. Dahil wala naman pong perfectong tao. Ang totoo lang po nito, napakaganda po ng kanyang programa. Yung paglilinis sa hanay ng paglilinis sa droga, maging sa kriminalidad, at magkaroon ng madali ang solusyon yung mga usapin na may mga kinalaman naman sa mga lalo na yung mga dyan sa Bureau of Customs, yung mga tanimbala system. So, kumbaga, mabawasan na. Maging ang kanyang pinaglaban na korupsyon. Titingnan po natin mga kaibigan, at dyan po maghusga after na makita po natin within 100 days, kasi may tinatawag dyan 100 days. So, tingnan po natin kung may development, suportahan po natin dahil tao lamang po si President-elect Digong Duterte, at dapat nating suportahan. At siyempre, payo din po natin ng konti sa ating presidente na dinggin naman yung ibang tao. Yung mas nakakalamang na bilang ng tao na hindi lang sa sumusuporta, yung mas lalo po na unawain niya, yung mga hindi sumusuporta na mas lalo pang ma-encourage na sumuporta sa kanya. Kung hindi po sumabay, yung ilang porsyento nung nakaraang eleksyon na dapat sabayan siya ngayon, dapat niyang makumbinsi. Saka sa tingin nyo Panyero Jess at saka Panyera Red, payag ba kayo na i-boycott yung mga press conference ni President-elect Duterte? At para sa akin, ang sa'yo. Para sa akin, ang stand ko kasi dyan is hindi. Kasi paano po natin malalaman kung ano ba yung mga nangyayari or mga advocacy na gusto niya maiparating sa ating mga kababayang Pilipino. So, para sa akin, ayaw ko yun i-boycott. Kasi kumbaga, yun ang time natin na malaman kung ano ba talaga ang plano niya para sa ating lahat. And pag binoykot natin yun, paano na tayo? How can we know kung ano yung nangyayari or plano niya sa ating bansa? Correct. At sa tingin ko naman yung tinatawag na public apology, tinitingnan pa naman niya, pero datapot na kapag sabi na siya na hindi siya magpa-public apology. So, kumbaga is tingnan na lang natin kasi may bagong sabi nga is Rodrigo Duterte na titingnan pag upo niya sa Malacanang. Or siguro kuya, nasabi niya din naman yun sa ibang media kasi kumbaga sa sinabi mo nga po, may experience. Yes po. And siguro din naman po, lahat naman kasi siguro tayo, di ba? Pag parang may nagawa sa atin yung isang tao, natural din yun sa atin. Na kahit paano, magagalit po tayo. Pero hindi po sana yun in general na pagsasalita. So, dapat may punto dun sa dapat na patungkulan na direktang sabihin upang sila'y magising din. Kasi ang tinitingnan po natin dito ay maraming observer, local, national, and international observer na sinusundan ang kanyang mga sinasabi at tinitingnan at pinag-aaralan at kung ano sabihin. So, andun. Then, ang pagkaalam ko kasi sa akin po, sa pananaw ko, sinabi din ito ng isang Batikan na manunulat na ang sinabi niya is, it's better to have a media than the government without the media. So, tama yun. Yun yung naano po natin. It's better to have a media
than the government without the Opo, media. kaya sabi ni Bagay niya, hindi ako kayo kailangan. Ang totoo po nito, kahit hindi niyo po kailangan, sir, Mr. President, President-elect Duterte, kailangan pa rin po ng mga mamahayag na mag-deliver ng mga news. Even sa paniniwala po ng iba is hindi ka panipaniwala. Even sa paniniwala po ng iba ay totoo. O kalahati man doon ay totoo at hindi. Ay patuloy yan, na patuloy na magsisilbi, pagtatrabaho, dahil nga po sila ay sinasahuran ng kanilang pinagtatrabahuan. And even nga po kasi may mga kasi tayo, may mga kritiko din kasi tayo at hindi yun mawawala. Yung sinasabi na wala bang pagbabago sa news na yan. Sinisikap nga po namin, kaya hinihingi din po namin ng inyong ideas about kung paano po namin pagagandahin pa. Kasi sabi niya, bakit parang paulit-ulit na lang daw yung mga nangyayari dito sa Masbate? Hindi po yun paulit-ulit kasi yun po ang katotohanan na nangyayari dito sa Masbate. At hindi po kami pwede gumawa ng biglang boom na basta na magandang news without any evidence. Correct. Opo, based on facts tayo. So, yun po, at mga kaibigan, at kami din po ay kanina, nagpauna na po kami humingi sa ating mahal na presidente na bagong elect ngayon ng sambayan ng Pilipino, na kung sa amin, sa pag-analisa namin ay nagkaroon kami ng pagkakamali at datapat kami na po ay humingi sa inyo ng pagpaumanhin. Ang ating pong tinitingnan din po dito na ikangay sana din po ay nawakan pa po ninyo ang pang-uunawa mag-improve sa national level naman ng mga media, at kung meron po tayong karanasan sa local na level, yun po ay dala lang po yun ng ikangay personal experiences na inyo pong nakuha kung kaya't ang nakikita po ninyo ay nasa sa bawat Davao or iba pang lugar. Pero doon po sa pangkalatan sa buong Pilipinas ay hindi pa po natin nakikita. Hindi naman po lahat ganoon. So ngayon po ay doon lang po nagkakaroon ng ang sambayanan, kahit mga anak ko ay siya ang ibinoto at sumama pa sa caravan. And even tayo kuya, naging isa tayong witness and observer. Ang kinakatakot po natin dito baka ay hindi magkaroon ng tinatawag na due process, tapos bigla ka agad execution. Kasi dahil nga sa offer na yan, maraming magiging ikangay mapanlin lang na mga palalo na magkukunwaring sila ay tagapagturo. Yung para bagang makapili, tapos ituturo, ito si Juan, siya ang tapagdala, tataniman ka lang ng drugs, tapos pinatay ka na, sagot ka pa ni President Duterte. So yun, para bang yun ang pagkao, para doon nagkakaroon ng agam-agam at kunting takot ang namamayani sa isipan ng mga kabataan, kasi ang anak ko is 18 and 20. So parang nagkamali ba kami sa pagboto? Sa pagboto sa kanya. Tama 'yon. Sabi ko hindi pa naman sa totally presidente na nakaupo na. Siya pa lang ay uupo. Titingnan natin. Titingnan natin at kung magkaroon man ng konting ay hindi pa rin pwede tayo na yun nga kuya, may mga katanungan, may mga katanungan talaga na may narinig din nga ako na nagkamali ba kami sa aming binoto bilang isang tanong na Saka Panyero Red, saka Panyero Jess, sa tingin nyo ba yung mga ginagawa ngayon ni President-elect Duterte, lalo na yung mga curfew na yan, hindi kaya ma-abuse ng ating mga otoridad, ng ating mga kapulisan, yung power na ibinigay sa kanila para mag-impose ng mga batas natin? Actually, matagal na yung ordinance. Even sa barangay, it is adopted by every barangays within the city jurisdiction. Dito sa atin sa Masbate City, meron pong city ordinance na ipinapatupad naman sa bawat barangay na ina-adapt ito. So in the 10 o'clock in the evening, and then but the imposition of penalty is hindi na pa ipapatupad. So ibig sabihin, nagkakaroon ngayon ng mas maganda, mas pabor sa mga magulang. But the problem is, ang mananagot dito, pag sutil anak, yung anak mo ay talagang may tawag dito yung
yung black sheep talaga, ikaw ang mananagot, ikaw ang makukulong. Ikaw ang kakasuhan. So magkakaproblema. Kagaya, bawa ikaw, nirerespeto kang tao, tapos wala kang bahay dungi sa lipunan, tapos yung anak mo, black sheep, tapos ngayon, ang dapat ikulong ang anak mo, tapos ikaw ngayon ay ikaw ang kakasuhan. just because of that. So may problema. So ang batas ay may problema din na ikaw ay dapat tignan uli. Kasi siguro po bilang magulang, kasi siguro po yung below yung below 15 and above 15 years old na kung paano ba iyan ito. Siguro po kasi kuya bilang isang magulang kasi parang responsibility mo kasi yung bilang anak magulang. mo. Bilang magulang. Kaya kumbaga nasa ano mo, nasa kumbaga bilang isang magulang, ikaw magsasabi sa anak mo na hindi ka na talaga pwede lumabas. So, ang magulang ay walang ginusto kundi ang ikabubuti ng kanyang anak. At lahat ay ginagawa ng magulang para sa kanyang anak. But the problem is sa anak. So, most likely, the problem is not to the parents, but to the Tsaka yun nga po ang sinasabi natin sa mga bata, lahat ng ginagawa nyo ang reflect is sa magulang. Kaya sana naman sa mga kabataan, be sure po na ang ginagawa nyo is hindi naman sinasabi naming super tama. Yung gawin nyo din sana yung tamang-tama lang. Kasi sa lahat po ng ginagawa nyo, ang biltada po sana sa mga ginikanan nyo. At saka, Panyero Jess, Panyero Red. Ito lang ang isang katanungan sa ating mga law enforcers. Hindi rin kaya magkaroon ng pang-aabuso sa part ninyo kung halimbawang maupo na si President-elect Duterte. Kasi binigyan sila ng halos absolute powers. Di ba? Yung mga mga enforcers natin. Or siguro, kumpanyerong Ruben, depende din naman kasi siguro sa namumuno din sa ating mga kapulisan. Kung paano nila siguro paano nila i-impose. Yan. Kasi ang ano po nito, talagang napakaganda po ng batas na pag sinabi po natin na batas, that is maganda. Kasi walang ginawa na hindi maganda. But the problem is the implementation. So, yung pagpa-implementa nito is kailangan ba is naaayon ba ang pagpa-implement? Naayon ba sa batas? Nasa ayon ba sa batas? Or talagang sumobra doon naman sa kanyang limitasyon. So, ngayon, binibigyan dito na dahil nga sa kakulangan ng ating kapulisan, ay dapat itong auxiliary, ito yung mga BPSO, ito yung mga barangay police officers o security officer sa bawat barangay, yung mga tanod, na sila naman ngayon ang gagawa bilang pulis. Pero ang ano po dito, magsisigasig itong ating mga tanods kung tataasan din po ang kanilang sahod, ang honoraria nila. Ang tatrabaho, bigyan mo lang ako ng 700, 800, 1,000, 1,500 na monthly. Tapos yung trabaho namin, halos kaparehas din ng kapulisan. Mas lamang ka pa kami ng trabaho kaysa sa kagawad. Parang bagang ganon. Tapos ngayon, aarmasan ang mga kagawad. But ang armasan is kung responsible, gun responsible, it's okay. At wala kang, sabihin natin yung wala kang bahay dungis ng bisyo. Tapos okay lang. At yung ano mo naman, character is pag nalalasing ka ay hindi ka nagpapaputok ng baril. Pag nalasing trigger ka, happy. hindi ka namamaril. Kung ikaw naman napunta sa hindi kawang-kawal yung baril mo sa bewang. Di ba? So, kasi Panyero Jess, merong mga mga incident na nangyayari na yung mismo mga barangay kagawad nagdadala ng baril, umaabuso rin. And sila din niya kasi umaabuso sa kanilang katungkulan. So sa pantupong yaon at napakaganda po ng ating pong pinag-uusapan sa ngayon. But ikangay medyo po tayo limited time pero limited time but unlimited po yung public service po namin. At sa ngayon po ang totoo po nito sharing and ideas para po sa ito naman po ng lahat ay wala ho kaming sahod. Wala ko kaming bayad dito. At kami po ay patuloy na magsisilbi po sa inyo. Pero bukas makalawa, pag itong amin pong pinaglilingkuran naman na network na magkaroon na po ng mga pagpasok, mga advertisements, ng tulong po ninyo sa ang tulong po ninyo ay bilang pagpapa-advertise ay yun po naman ang isasahod para sa amin. So kung kaya't hindi po lahat ng pumasok sa larangan ng media ay hindi po mabubuti. Marami pong mabubuti na idudulot po ang
ang mga media sa Masbate at sa buong Pilipinas kung ito po ay bibigyan din ng pansin ng atin din pong mga kababayan na ikangay unawain at huwag pong husgahan. At sila po ay respeto at upang ibalik din ang respeto ng mga taong pong yan. So, siyempre, tao din po sila, kagaya po ng iba, tao din po. At kagaya po natin lahat, tao po, ganun din po si President-elect Duterte, tao din po na nagkakamali, tayo pong lahat ay nagkakamali. At ang kailangan lang po dito ay marunong magpatawad at handang tumanggap ng kapatawaran at syempre ang paghingi sa itaas sa poong may kapal ng kapatawaran na siya lamang po ang makapagpapatawad sa ating lahat. Ayan, sabay promote ano? Opo. Ayan nandiyan sa harapan natin yung ano natin. Baka pwede i-promote mo yan, Panyera Red. Anyways, mga kaibigan, find us po on Facebook or search MCDBN Masbate. Subscribe to our YouTube channel, YouTube MCDBN Masbate, or MCDBN Masbate Landlines, telephone number 056-333-0517. And aming pong text line globe number 0996-815-0976. Or email us po at mcdbn.2016@gmail.com. Ang aming pong studio ay matatagpuan po sa Manggahan Road, Purok 6, Barangay Nursery, Masbate City. Ayan. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo de Alas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo de Alas. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea, a nice little note that closed with X's and O's, a sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine, you bring me the sun. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea, a nice little note that closed with X's and O's, a sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine, bring me the sun, bring in the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea, a nice little note that closed with X's and O's, a sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine, you bring me the sun, bring in the sunshine to
sent me a card, paradise, with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise, with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo de Alas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo de Alas. Ayan, at sa ating pagbabalik, ang ulat po ng MCDBN News Team kaugnay sa ambush kaninang umaga sa bayan ng Baleno. Makakasama po natin si kasamang Jess Igang Pareon, si kasamang Lenny Lim, kasamang ang inyong pong lingkod, kasama si kasamang Eliar Narciso. Antabayanan po ninyo ang ulat Kasama ngayon. Jetro. At saka si kasamang Jetro Cervantes. Tagpuan ang labi ng patay na di pa malaman kung sino at ano ang pangalan nito, kung taga saan. At batay sa ating nakuhang impormasyon ay ganap na alas 4:30 ng madaling araw, natagpuan dito ng mga tao sa lugar ng Barangay Gangao ang naturang labi, no, dito sa lugar na ito nakita. Sa kasalukuyan, narito kami sa Barangay Gangao, sakop ng bayan ng Baleno, at narito ngayon, kakapinin namin ang barangay opisyal ng Barangay Gangao, ang kaugnay naman sa nangyaring ambush o kaninang umaga. At dito natagpuan sa lugar na ito sa kinatayuan namin, ang labi. At makakasama natin si Kagawad Alan Manlapas na siyang makakapagsabi kung ano nga ang tunay nangyari kanina po bandang alas 6 ng umaga. Kagawad, ano pong nangyari dito po sa inyong lugar? At batay po sa sinabi kanina ng mga residente ay dito sa lugar na ito natagpuan ang labi ng lalaki. Kanina nga ng madaling araw, si Kagawad Franklin Rapsing pinunta na ko doon sa bahay, tapos ginising nga ako dahil may patay daw dito nga nakaando sa igan. Mga anong oras po? Mga alas 4 talaga yung madaling araw. So barangay opisyal din na nakakita or residente lang po? Ang nakakita doon yung magasaod, bibili ng mga ano doon sa Milagros,
Tapos yun na nga, tinawag na ako doon tapos pumunta na kami doon sa munisipyo, sa polis. So sa pag-respondi ng mga kapulisan, mga ilang minuto ang pagitan bago naman naganap ang naturang pag-aambos sa mga kapulisan ng Baleno? Siguro sa mga humigit na kalahating oras dito. Tapos sila pa kasi ano sila ng sasakyan, magkuha ng sasakyan ng patay. Tapos yun nga. So ang naturang bangkay na nakita po sa lugar na ito na ating pong kinatatayuan ay alam ba ninyo ang pangalan at kung taga saan po ito? Hindi namin dati yung bago pa lang hindi namin kung sino talaga, kung taga saan o ano. Hindi namin kilala talaga yung tao. Yung pala taga yun? Taga Batuila. Kagara. Itong Kagara ay sakop ng bayan ng Baleno. Baleno. At kanina po, matapos po ang naturang insidente, ay narito pa kayo ng mga oras na yaon na nangyari. Ang sa mga ilang metro po mula po dito sa ating kinatayuan, ang pang-aambos naman sa mga kapulisan na nagresponde po dito sa lugar. Mga lang yan mga kalahating metro. Kalahating Kilometro. Kilometro. So sa pagkadinig po ninyo ng putok, ilang putok at anong mga klaseng mga kangyayahan sa data ang umalingaw matapos po na magkaroon ng isang malakas na pagsabog? Yung pagsabog na yon, andun na kami sa sa barangay, andun na kami sa baba ng barangay. Pero marami pa rin itong tao. Kasi nandito pa naman yung mga pulis. Nung umalis na nga yung pulis, mamaya-maya sumabog na dyan. So lahat po ng pulis na sakay po ng patrol car nagresponde po dito sa inyong lugar. Dito nga po sa tao na nakita po na napatay. So ilan po sila na sumakay na sa patrol car na papauwi doon sa Baleno? Tatlo. So yung tatlo na iwan pa rin? Naiwan dito. Tatlo. So ano nangyari po nung matapos na nagkaputukan po doon? Ano ginawa ng tatlo pang nalabi po dito? Yung tatlo pumunta nga doon pag sabog, kaya lang may sabi nila pinutukan din sila kaya umatras na lang sila. So mga ilang oras o mga ilang minuto ang naturang putukan na naganap kanina po at mga anong oras? Mga oras na yun, mga alas 7 na ata. Alas 7. Pero mabilis lang pangyayari. So yun po ang boses at pakipagpanayam naman natin sa Barangay Kagawad ng Barangay Gangao, Kagawad Alon Manlapas. Dito naman sa ating kinatuyuan, dito nga natagpuan ang naturang bangkay. Habang pabalik sa MPS Balino, ang mga kapulisan nakukuha ng sasakyan para kunin ang bangkay na nakita naman ilang metro lamang distansya mula dito sa aking kinatuyuan, na kung saan dito sa lugar na ito, sa ating po makikita, ay dito naganap ang naturang malakas na pagsabog na ikinasaway naman ni PO2 Jack Brunjal at ng dalawang sugatan. At sa bahaging ito, mga humigit kumulang sa 150 metro lamang ang distansya ay bumangga ang sasakyan na sinasakyan ng mga pulis. Matapos ang naturang pagsabog at dito naman sa lugar na ito, sa bahaging ito ng Barangay Gangao, sakop ng Bayan ng Balino, ay bakas ang gulong ng sasakyan na siyang naman bumangga ang naturang patrol car na pinasabugan ng hindi pa malamang bilang ng mga rebelde. Mga 5 a.m. nin maagahon, may nag-report din na subuot, may nakuanggadan sa Barangay Gangao, may nakuanggadan. And pina-verify ko man as Chief of Police kan Balino MPS, pina-verify ko kung totoo. After kong ma-verify kung totoo, pina-ready ko ang tropa for responde. And nagsumbong manig din, nag-report na allegedly may gadan sarong Barangay Kagawad sa Barangay Gangao. And si Saro, pinsan and tugangkan, pulis ko igdi, ang nag-report. Kaya kung bagas ako yan, malinaw man sa ko yan. Kung totoo sinasabi. Ano sa pwede mong i-reveal yung pangalan ng Barangay Kagawad na yan? Aday na po, bali. Hindi na. For confidentiality. Pero po talaga, Barangay Kagawad, okay. Si Saro, sugang pangalikan po. Okay.
And after mga siguro, dahil lang naloy, mga 15 minutes, after 15 minutes na may record sa insidente, nag-proceed ang tropa duman para mag-imbestiga. Or kung yaon ang po yan, perpetrator, kung may pag-asang madako, dadakpon. Ngunyan, pag-abot mi duman, pag-abot kang tropa duman, na kuya na si tao na gadan, na subuot, may saksak. Dahil lang masigurado kung saksak to, or may tama sin badil, dahil lang sigurado, dahil pa man si autopsy report. Sa tingin nyo, sir, sino may kagagawan ng pagkakapatay ng taong yun? Siguro, bali sa ngunyan po, dahil pa ako, dahil pang pangaran o grupo na pwede akong maisabi. Pero base sa nangyaring ambush, siguro po, bali, masasabi ko na si sinasabing NPA ay may kagiliwan kan pag-ambush sa tropa ko. Sa katapos po, pag kan pauli na ang tropa, inambush na nga ni si tropa ko, si patrol car, and nag-ibo pa man na irayo kan driver sa pinakan ambush area, irayo pa ang patrol car. And nagkaigo pa nin pagkakataon na luminaban pa man siya. Kaya lang nagkataon na si P.O. Jack Bronjal sa putok pa lang kan landmine. Tinamana ka din. Nagkataon na minalas na. Base sa report, sir, may na-recover daw pong may nakuhang mga armas galing sa tropa niyo, yung kanilang grupo. Bali, sa ngunyan, may nakuha kami natin Kadilkan Nagadan nakuha. Opo. Ilang armas po yung nakuha mula sa tropa niyo, sir? Bali, dahil tapaklear kong po yan, basta malinaw, saro. Mula po dito sa Bayan ng Balino, ako po si kasamang Jess Igan Parion para sa MCDBN. Ayan, at balik po tayo sa ating programang Trio de Alas. At siyempre kami po ay makasama muli at si kasamang Red, si Panyera. And batiin po pala namin yung lahat po ng mga nag-likes. Ngayon pa lamang po maraming salamat. Sa lahat po ng pictures ng mga batikang broadcaster dito po sa MCDBN, maraming salamat po. Ayan, yung mga gwapong broadcaster. At siyempre, maaari nyo po kaming mapanood live naman dito po sa MCDBN via live streaming sa www.livestream.com/MCDBnetwork. Oo, saka doon sa mga nag-likes po sa amin, maraming salamat. Pwede ko ba i-mention yung mga pangalan nila? Pwede. Yung taga-Masbate po na si Miss Nessie Iris Pinilla, maraming salamat. And to Miss Mary Ann Lumerio Lolo, to Mr. Don Robert, to Miss Adeline Ramar Bien, to Mr. Tads Arnaez, to Mr. Muhammad Saddam, to Miss Sharon Donesa of Japan, and to Mr. Jet If Guis. Maraming salamat. Oo, marami pala tayong no? At siyempre naman po mga kaibigan ay maaari nyo rin po kaming sundan ni Madam Connie Lopez every Saturday naman po from 7:30 to 9 sa It's a Beautiful Life sa Lizimi 15:30 ang bagong Radyo 1. At siyempre ito pong inyong kakampi sa Masbate ay kasama rin po sa programang Kwentong Barangay. Ayan. Opo. At saka, Panyera Red, kanina mayroong kang nabanggit na isa sa tatalakayan sana natin. Opo, kasi bagong balita yon. Alam niyo po ba, Yung mga may taga-Masbate, opo. Sa kagagawa-gawa, hindi lang po kasi isang may kagagawa nito. Gawa-gawa o gagagawan? Kagagawan ng DMCI tsaka Maselco. Kapa-brownout niyo po na wala man lang aviso. Isang establishmento. Ang ng food chain. Hindi po matukoy kung ang naturang pagkalason ay sanhinga ng pag-brown out. Or yaong pong pagkalason ay dahil nga po siguro sa ikangay yung storage facility ng naturang establishment. Kasi it's a meat processed, Kuya Baga. O yung di natanggal doon sa or wala silang standby power. So dapat pag pumasok po kayo sa larangan ng negosyo
alam mo naman natin dito sa Masbate. Dapat may standby dapat power. may standby power po tayo. Ano yung panyero, Jess? Ano yung panyera red? It's Nalason dahil sa brownout? Opo, kasi parang food Ano food poisoning? Yun, food poisoning. So, nakikita natin siguro, isa sa mga factor. So, hindi po yung So siguro, panyero, Jess, dapat imbestigahan yan. Yan. Magkaroon din po ng proper investigation ang DOH or yung PFAD regarding kung ano ba ang sanhi ng pagkalason. Hindi po muna namin sasabihin kung anong establishment ng isang food chain po Pero dito sa Masbate City. Opo. Pag na-clarify po namin yan, ipapalabas po namin sa inyo. At Bukas po agad. Ng proper investigation ang MCDBN News Team. Sa panguna naman ni kasamang Ruben at kasamang Red, kasamang Jetro Cervantes, kasamang Iliar at syempre po at saka kunin din natin yung pahayag ng DMCI at saka ng Maselco. Ano bang masasabi nila dito? Anyway, nandiyan naman yung ating isang kasamahan. Sinisisi sila yung dahil doon DMCI ng establishmento dahil sa hindi daw umano ng blackout, yung power interruption, kung kaya't nagkaroon po nagkaroon ng food spoiling yung kanilang produkto na kumbaga sa atin kasi hindi lang po kasi yun once na nag-brown out, parang ang dami. Yes, na-experience nating lahat yun. So dapat sana mas maaga-aga din. Pero sa bagay nagkaroon din ng abisong maaga-aga po sa ang problema is wala pong proper time. Or sana kuya, pag magpa-brown out, gawin kong 5 hours, 5 hours. Ito na 5 hours. Kasi ang ginagawa kasi kagabi, di ba? After 30 minutes, then magkakaroon ng kuryente. Alam mo, blackout. Dati na pinarating ko sa akin na ipinapublish ay yung pong press release nila. 5 p.m. to 10 p.m. Ano yun? Yung bago na ilabas, na ipalabas na. Hindi po ata nasusunod. Na agara na doon na lang sa text messages. At dahil nga nakarating po dito sa atin, Maselco Advisory, load shedding per request of DMPC, brownout today, May 31 from 5 p.m. to 10 p.m. Areas affected: Nursery, Magallanes, part of Quezon Street, from Butigan Nili to Crossing Shield, Taribañas, Gaisano, Kinamaligan, Milagros Tawad to Pinamataan, Kuya, June 4 kahapon. Malabi, Arroy, Balino. So, ano yung kahapon pa yan? Dito, follow up ng Board of Director na si Kasang Phil Monares Maselco, please pull out your appliances from sockets to avoid damage. The MCI is currently commissioning and adjusting the settings of the Agrico modular sets. So, thank you. Please pass. So, ibig mo sabihin, kuya, everyday nag-readjust? Nagsiset sila. Yes, nag-readjust. Nag-adjust sila, nag-readjust. Nga po, dun sa dating ang Agrico ay hindi po dati umandar. Dating umandar, pero mga karaang buwan, ay hindi na. Dahil nga po, ang DMCI nagsusupply ng kuryente papunta dun sa power distributor, ang Maselco. So, ngayon, dahil nga po nagkakaroon po ng pag-aayos dun sa Nigatawan nung makina ng DMCI ay kumbaga ang Agrico dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente ang kinuha ang tawag dito yung services ng Agrico kasi separate company. Kumbaga sila temporary ang nagsusupply. Kinumisyon sila na para mag-supply din sa kasama doon sa pag-supply ng DMCI sa Maselco para mas-supplyan yung pangailangang kuryente ng mga Masbate. So, ang sa amin lang naman po kasi sa ating ibang mga kababayan dito is sana po kasi magbigay po kayo ng paalala. Tsaka wag po yung on and off. Magbigay po kayo ng time para alam din po namin kung kailan namin i-unplug, kailan namin po ipa-plug ang aming mga appliances. At sa punto pong yaon ay nagkaroon siguro sa tingin natin ng konting pagkakulangan sa pag-disseminate ng information ang pamunuan naman ng kumpanyang ating nabanggit. Siguro naman sa sunod ay mabigyan pansin lalo na itong pagbabalik ni G. Margallo. Sa yung kaibigan ni kasama si Margallo.
Pero i-adjust din ang pamunuan ng musiko dahil sa bagong May epekto din pala, manager. Ang tanong, hindi na po OIC. Talaga may GM na sila. Nagkaroon sila dyan ng kaso-kaso system. ang tanong ko lang dyan, Panyero Jess at saka Panyera Red, ano? Ang tanong ko dyan, sino bang nag-a-adjust? Si Director Phil ba o yung DMCI? So, ang adjustment po ay sa tingin po natin, base sa Saan nakabase yung ay yung adjustment? ang sabi po dito ay magkakaroon po ng good seeding fair request of the DMPC. So mag-ano po ng mga tawag dito sa kuryente para i-alternate kasi before po ang election until now we are suffering on and off current hindi kaya hindi kaya yan Panyero Red, Panyero Jess, ano? Hindi kaya yan sa kapalpakan ng DMCI? So titingnan po natin at mag-iimbestiga po tayo sa dalawang ahensya ng ikangay pribadong kasi paturo-turo sila kung sino talagang may pero ganun pa man nakapagbigay pa rin sila ng mga ikangay advisory. So siguro nakita natin baka may kulang. Appreciated naman po kasi yung mga advisory. Yun nga lang, ang hinihingi po namin is sana po is agapan nyo pa. Kung agahan nyo pa po. Kaya para doon sa Panyera Red, saka Panyero Jess, doon sa DMCI, huwag kayong paturo-turo. O huwag kayong patulog-tulog. Ganyan. Dalawang kailangan po natin yung patience at saka yung kailangan yung pahinga ng ano yung pahinga ng genset? Pahinga ng supply ng kuryente. Pahinga din ng tao upang makapag-ipon. Dahil kailangan siguro makapag-ipon Panyero Jess ng lakas. Ibigay po natin ang kalaman naman kaugnay naman sa coal-fired power plant CFBC na siya pong fluidized combustion po or makina na siya po makapag-supply. Ang kinakatakot ng iba baka delikado sa health. May mga proseso kung dumadaan sa ikangay masusing proseso itong CFBC ikangay fluidized combustion bed na machine. So dadaan ito sa masusing proseso at binabantayan po ito, digitalize po ito at ito yung moderno na hindi po delikado. Yung sa ibang bansa po, sabi nila is delikado na po itong coal-fired power plant. Yung coal-fired power plant ay pinipis out na sa ibang phase out na po sa ibang sa ibang bansa. Pero hindi po yung traditional po yun ng coal-fired power plant. Ito makabago. Yung CFBC, makabagong technology. Itong limestone. Itong limestone. Nilalagyan ng limestone. Ito yung kumakain doon sa mga hindi pa nilalabas nung coal. Hindi po ilalabas. Kakainin pa rin yun para matunaw na para mas puro paglabas is hangin na lang. 0.1% lang ang lalabas naman sa inig sa chimney. Pero alam mo, Panyero Jess, meron tayong nakausap na elected board member na maupo sa pwesto ngayong July na kung bakit against siya dyan sa coal-fired power plant na yan. Kasi ang sinasabi niya, sabi ko nga sa kanya, actually, ang issue lang naman para hindi matuloy, kaya hindi matuloy-tuloy yung pagtatayo ng ng planta dahil sa environmental concern, environmental issues. Yun. Yung Masbate City, kaya against sila dyan sa coal-fired power plant na yan dahil itinutulak nila Panyero Jess at Panyera Red, itinutulak nila yung solar power which is napakagastos. Hindi naman solar. So may ibig sabihin, may mga issue talaga about that. Halos Panyero Jess, Panyera Red, umaabot lamang ng ang generation ng solar is 60%. 60% lamang ng power ang gine-generate niya para makapag-supply ng kuryente sa buong lalawigan. So, kung titingnan mo, baka naman meron ding interest ang mga nagsusulong ng solar power. Kaya ayaw nila na isulong, itayo
ang coal-fired power plant ng DMCI dito po sa lalawigan ng Masbate, diyan sa bayan ng Mobo. Ano? Kaya Ayan. marami talagang issue, Oo. na dapat Pero usually, sa ngayon, ang issue lang naman is environmental issue. Wala nang iba. Yun ang laging sinasabi ng mga government officials natin, lalo na dito sa Masbate City, kaya ayaw nila ng coal-fired. So, ibig sabihin, kailangan talaga natin may makausap, isa man lang doon sa DNR. Magsasagawa tayo ng series of interview siguro, Panyero Diyos, Marami pong dadaan ng proseso. sa isang ahensya, meron pong kagaya po ng NGB, pupunta po yan. Sa pagkuha naman po ng ilang pang mga Mines and Geosciences Bureau. Kasi hindi po yan kaagad-agad. Basta ECC is pwede na. Hindi po. Meron po kinatawag dyan ng mga Environmental Impact Compliance Certificate. So marami po mga certificates na dapat po makomply bago po makapag-operate po na gano'n. Hindi po basta-basta yan. So dapat po nung July pa, anong April pa, tapos na sana yung kontrata na makapagpatay na ng coal-fired power plant. Nung pinunta po namin sa Pampanga, yung coal-fired power plant ay lubang napakalinis kasi pag ang ano lang po doon, yung supply ng tubig isang gagaling doon sa ilang mga pinagkukunan ng supply ng tubig. Samantala dito tayo sa dagat, substantial tayo sa Tsaka mura ang babayaran. So, ito po nakakapagtipid sila dahil kung dito lang po pagbabatay, kung kuha lang ng maalat na tubig, ay kulang pa ang supply ng tinitawag natin para i-supply dyan sa pangailangan. Ang tanong ko, para ito po ay ito ang magsisilbing parang cooler, yung hindi po dapat lumagpas doon sa 900 degrees Celsius. Kasi pag lumagpas po doon, mag 1,005 ay mas delikado po sa health na. Kung kaya't nagkakaroon po yan, isalinate po yung tubig alat, aalisin yung alat, at ito po ay kukunin na marahan, kaya hindi po maapektuhan yung price, yung mga maliliit na mga mga species ng isda or species ng isda o anumang mga lamang dagat, doon naman na hindi po mahihigop. Hindi po yan basta-basta na... Ang tanong ko is ganito, saan tayo kukuha ng pang-sustain kung mapayagan ng ganyang hindi po yan itatayo kung wala pong pwedeng pagkukunan. Kung una-una dito sa atin sa bayan ng Palanas ay malaking porsyento itong pool na nakadeposit po dyan. At ito pong coal-fired power or itong pool po ay ito po ay natural na mineral. Hindi po ito yung bato na basta bato na lang. Ito po ay nanggaling sa ilang taon na nakatambak na parang parang puzzle na mga so ibig sabihin hindi siya yung bago na ginawa pala, pinases. Kumbaga ito'y nakaimbak ng ilang milyong daang taong ang nagdaan, diba? Bago ito na ilang milyong taon. Nabuo ng maraming porsyento na naimbak po sa lugar kung saan pwedeng minahin. So ito pong level ng ano po natin, itong pool po dito sa Masbate ay tamang-tama, sakto dun sa pangangailangan ng percentage na kakailangan na full kasi may percentage po yan na kaya dapat po na mas malaman at mas malalim pang pag-aaral ang dapat ng ating mga kababayan. Kaya sa susunod po ng mga araw at ibibigay po natin dahil medyo abutin tayo ng Gipit po tayo ngayon sa oras. Pero may iba ko Panyero. Panyera. Ano ba ibig sabihin ng MGB? Magandang gabi bayan? Mines and Geosciences Bureau. Pangaw nga pala. Kala ko magandang gabi bayan Opo, naging part tayo sa Filminera, remember. Tapos, base sa kanila, pag naglabag, ay dalhin sa kanila yung reklamo upang mapatigil ang naturang operasyon. Ayan, mga kaibigan, at si kasama dito, smile na.
Dinadaan ang gutom sa tawa. Oo. Kaya Ganito po Wala, mga kaibigan. From si field kasamang Jay, up to here si sa kasamang Jay studio. kanina, panyera, kumain ng tinapay. Pandikoko. I like Ayan. Joe. Akala ko sa ano lang yun. Okay sa- lang. Oo. Pampaibag-ibag man siya, eh. Yan ang tinatawag sa Masbate, panyero. Panyera, yan ang tinatawag sa Masbate na pawawa. Ang pawa-awa. Tapos siya lang na sige paon. Yan! Tapos sabi pa niya sa ako no ate. Pawawa. Akala ko po, paawa-awa ka pa. Pawawa. Pero di man nagataba. Ako lang ang mahal mo. Ayan. Siyempre, kailangan Okay. po natin na ito may express na ayaw pong mga nararamdaman ng aming po mga kasama panyera po dito sa Trio de Alas. Kami po'y magbabalik. Makalipas lamang ho ang ilang patalastas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trio de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trio de Alas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trio de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trio de Alas. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. You sent me a card, paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine. You sent me a card, paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine.
sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo de Alas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trayo de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trayo de Alas. Okay, balik po tayo sa programang Trayo de Alas. Sa ating tinatalakay kanina, yung sa coal-fired power plant. Anong masasabi mo dyan, Panyero? Yes, okay. Sa akin po, ayaw po masasabi ko ay kailangan lang po natin na mas lalo pang palawakin ang pangunawa at pag-aralan kung ano nga ba ang mabuting idudulot nito at kung may masama ba itong may idudulot sa kalusugan ng tao. So, Opo. kailangan mag-alam. At saka Panyera, nakausap din natin si Director Phil Munares ng Maselco at saka si yung plant manager ng DMCI, si Engineer Amante Rante. Nakausap natin siya tungkol sa bagay na yan. Yun nga, wino-workout nila na magkaroon na ng coal-fired power plant dito po sa lalawigan ng Masbate. Kasi sa ngayon, Panyero, yung yung power natin, yung binabayaran kuryente ng ating mga kababayan dito lalo na dito sa mainland Masbate, napakataas kung saan yan nga, lagi pang brownout. So kumbaga hindi na ma-afford ng mga kababayan natin yung power cost na binabayaran nila. So, kailangan na talaga, sabi nga ng ating kaibigan na si Director Phil at saka si Engineer Rante, na kailangan na talagang magtayo ng coal-fired power plant para ma-sustain, para po magmura yung babayaran natin sa kuryente. Ang lang naman natin dito, sino ba ang ayaw na bumaba yung babayaran natin sa ating kuryente? Ngayong lalo na ngayon na laging brownout dito sa Masbate City. Eto on our part, apektado rin tayo, Panyera at saka Panyero. Apektado tayo ng power brownouts na nangyayari ngayon. Hindi lang tayo, pati yung mga negosyante apektado rin, lalo na sila yung most affected nung nangyayaring power brownouts ngayon dahil nga nalulugi yung mga negosyo nila. So kung titingnan mo on economic aspect, parang syempre nalulugi sila, so hindi sila papasok dito sa lalawigan ng Masbate, lalo na dito sa Masbate City. At both Panyero, sa pagkauna ko, both parties are also lugi just because of part of the Maselco,
then sila din ay nalulugi. Oo. Because nagbabayad sila. Oo. Then ang DMC naman malulugi dahil sila ay patuloy na nagbabayad sa kanilang mga empleyado. So ganun na mangyayari. So nagkakaroon ng lugian Chain kung may reaction. problema. Oo. So lahat sila ay apektado nitong nagagawang brownout. O kaya't dahil nga po sa hindi natin napayagan ang coal-fired power plant kung kaya't nagkaroon tayo ng shortages ng supply ng kuryente. Dahil nga po, dito dumadami itong mga consumers ng kuryente. At maraming mga establishmento ang pumapasok, datapwat itong kuryente na sinusupply lamang ay kulang na kulang para sa dito lang sa mga ordinaryong mga nangailangan ng kuryente. Lalo pat meron ng malalaking mga establishmento, maraming mga bangko, at marami pang ilang mga malalaking negosyo ang pumapasok dito na may kinalaman naman sa paggamit ng kuryente. Oo. So, yun, Panyero at saka Panyera, yun ang siguro kailangan ng ating syudad na magkaroon ng stable power. Yun ang kailangan natin. Kasi kung ganito ng ganito, mangangawala yung mga investor natin dito. So, sa atin naman, so siguro naman, sa part naman ng LGUs, dapat siguro Panyero at Panyera itulak nila na kung hindi rin lang kaya ng mga, 'di ba, ng mga power gensets na 'yan, itulak na lang yung coal-fired. Opo. Tsaka ipagpaalam nyo na po na hindi nyo kayang suplayan ng kuryente ang buong Masbate. Oo naman. Kasi marami po kaming umaasa sa kuryente na yan. Tapos kung hindi nyo po ibibigay ang ano bang tawag doon? Ano bang tamang terminology? Yung ibibigay ang parang karapatan na mapunta naman kami sa iba. Oo, para may experience naman po namin. Yan, may experience naman po namin. Privilege natin yun. Yan, yung magandang daloy ng kuryente po dito sa syudad at probinsya ng Masbate. At sa tingin natin, Panyera, saka Panyero, kailangan na siguro, lalo na ngayon, na nagkakaroon tayo ng power shortages. Yun siguro ang isang pinakamagandang gawin ng ating mga kinaukulan na itayo na rin yung power plant na yan dahil yun lang ang makakatulong sa atin para magkaroon ng stable power dito po sa lalawigan ng Masbate, lalo na po dito sa mainland. Di ba? Opo. Oo. Anyways, Kuya, may oras pa ba tayo? Wala na. Opo. Pwede pa ibatiin muna ako bago tayo Maraming salamat po pala kay Mr. Melchor William Amosco, kay Miss Maris Cedilio, kay Mr. Don Borgos Bansuelo of Mandaon, at kay Jake Manlapas po ng Aroroy, tsaka kay Silent Lover at kay Aeronix. Happy viewing and happy listening. Maraming salamat po. Ayan. Yes. Sa mga pinaka binabati ko din po muli sila Madam Bel Gomez at sila Madam Rina Tulio Gawang at sila naman Richel Alunday at Richel Alegri at sila yung pawang nasa South Korea at syempre naman si Madam Jenny at tumatawa kagad si Ren pag nakabanggit niya ang pangalan. Ay, yung kaibigan pa natin. Yun kasi yung mga girlfriend ni Kuya. Yung mga bagong friend natin ni Paring Jetro. Sino nga po Paring Jetro? Si Noida Verano Bantelio. At tsaka si Miss Lani Graf Kabog ng Switzerland. Hello po again sa'yo. Apo, at sa inyo po, dyan po naman siyempre sa Japan, konnichiwa ate. Magandang gabi. Magandang gabi din sa'yo, Han. Ayan. At sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig, at tumitingin sa aming programang Trio de Alas, isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Inabot na po tayo ng aming temporaryong pamamalam. So, Panyero? Yes, opo. At siyempre po ay parati nyo po kaming sundan sa aming Facebook.
At maaari nyo pong i-search ang MCDBN Masbate. At maaari ho kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel via MCDBN Masbate. At siyempre po, maaari nyo po kaming makita live via livestream sa www.livestream.com/MCDB Network. At maaari nyo po kaming tawagan sa aming pong landline sa 056-333-0517. At maaari nyo po kami i-text or tawagan sa aming pong Globe number 099-6815-0976 or maaari ho kayo mag-email sa aming pong email ad mcdvn.2016@gmail.com or pwede ho kayong pumasyal dito sa aming studio sa Manggahan Road, Purok 6, Barangay Nursery, Masbate. At syempre ito pong inyong nakasama ngayon, si Panyerong GZ Igan Parion. At mga kaibigan, ito naman po si DJ Red. Abangan nyo pa din po ako bukas para sa Music Express. Maraming salamat po. At inyo pong nakasama ang mga batikang broadcaster dito po sa programang Trio de Alas. Ito naman po si Panyero Ruben Dugang Fuentes, nag-iwan ng isang magandang gabi, Pilipinas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trio de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trio de Alas. Opinyon, reaksyon, buses at sumbungan ng mamamayan. Trio de Alas. Masusubaybayan sa www.livestream.com/MCDB Network. Trio de Alas. MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that would keep the people of Masbate well informed about the latest happening in the world. MCDBN. Ang MCDBN ay binubuo ng mga batikang mamamahayan mula sa Masbate Media Club upang maghatid ng mga sariwang opinyon at balita sa loob at labas ng bansa. MCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, naabutin ang mga Masbateñong naninirahan sa anumang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. MCDBN, katuwang at kayakap ng mga Masbateño sa ipagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapang-api at mapang-abuso sa kapangyarihan. MCDBN, matutunghayan live sa www.livestream.com/MCDB Network sa ilalim ng pamumuno ng Executive Director Dado Angkahas